Magandang araw sa ating lahat, sa Visayas Mindanao, sa ating mga babayan sa abroad. Kumusta kayo lahat? Welcome po kayo ulit sa muntin natin channel. Mga kaibigan natin, mga viewers at hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na tayo at like na rin sa ating mga video para kung may mga bagong upload, ma-update tayo. Pag-usapan natin ngayon dito is tungkol kay dating Congressman Saldico. So dito, ang unang napabalita kasi na nahuli ito sa Czech Republic, pero ngayon na-confirm na ng mga taga-DOJ na wala doon sa Czech Republic. So dito naman isa makauwi siya o hindi na tayo interesado dyan sa ngayon dahil nga hindi rin ito ipapatawag sa Senado at Kongreso. So makakaroon na ng yung mga iasahan ng mga tao na ipatawag, hindi naman. So mas may na, hindi na muna makauwi. Pero tataka lang tayo dito nung sunduin na sana ito ng gobyerno, mga 2 araw bago ang desisyon ng gobyerno ipasundo. Biglang kumuha ng travel authority ito si dating speaker. So pinayagan naman ng Kongreso. Pagdating naman kay Ombudsman Remulla, hindi ito pinayagan. So salamat tayo kahit magkakaibigan ito, tsaka magkabrad pa ito, pero talagang hinod ito. So pasalamat tayo, sana tuloy-tuloy. Dito naman bigla namang naglabas ng video ito si dating speaker na marami siyang alam pero hindi siyang mastermind. So dito siguro ilabas na rin siguro, gawa na siya ng Romualdez file sa ganun para naman malaman natin ang buong katotohanan dahil pera ito ng taong bayan. Dito naman mga akusasyon naman lahat. So ipagtanggol niyo yung mga sarili. Kung talagang malinis kayo, pagkita kayo ng basyang. Ngayon ilabas mo kung sinong mga taong involved dyan para ganun mapanagot man lang. Tapos ito naman kay Ombudsman Remulla, pasalamat tayo na hinol niya kasi nga investigation. Pero dito rin tayo, tuwa rin tayo kasi ang ginamit pala na basya dito ni Ombudsman is yung sinumpang salaysay ng mga dating sundalo. Base naman ito doon sa Facebook page ni Mike Dipinson na ginamit sa complaint nagbabase doon sa mga sinumpang salaysay. So dito hindi man ito pinatawag sa Senado, pero siguro ipatawag rito katagalan sa Saligang Bayan siguro kung matuloy-tuloy itong kaso ni Ombudsman. Sana kay Ombudsman sa Remulla tuloy-tuloy lang para sa ganung paraan naman mapanagot pa lang kung sino nagkasala. Dito naman sa patuloy na mini trial ng Kongreso, sana dali na niyo sa plenaryo tapos iakyat na rin sa Senado para sa ganung paraan naman matapos na at makapagtrabaho naman kayo ng maayos. Huwag na inyong antay na maglabas ng files ito si dating speaker at saka si Ombudsman. Kasi nga napakaraming makaladkad ng mga pangalan ito, sigurado tayo dyan dahil sa sinumpaang salaysay lang ng mga Marines, doon yung mga malita-malita, di umano. So dito, kung patagalin niya sa Kongreso yun, maunahan kayo paglabas ito. Ano naman dito ang iningin natin. So wala naman tayong dito kung sino nagkasala. Importante imbestigahan para mapanagot man lang kasi nga inahabol nga niya yung 155 million ni Bibi Sara di umano yung pakayang napakalaking mga Agos project skandalo sa ating bansa. Dito umaasa ang taong bayan na yung ginawa ng Ombudsman is tuloy-tuloy na naman sa ganong paraan na mabas ang katotohanan. Sa atin naman ito is opinion lang bilang simpleng mamamayan. Maraming salamat. Tambuhay po tayong lahat. God bless.